dear beloved, Boss Mike, Cervera. Walang nakapigil. Tingnan nyo mga kababayan ko, ang tanda na ni Chavit, mga kababayan. Hindi pa niya rin maramdaman, mga kababayan, na ang edad niyang yan, panahon na maglingkod na sa Ama eh, di ba? Maglingkod na sa Diyos eh. Yung ganyang mga edad eh. 70 nga lang mga kababayan, 65 nga lang eh. Ako mga kababayan ha, ilang panahon na lang. Oo. Yung aking natitira sa buhay ko, ililingkod ko sa Ama at ililingkod ko sa ating mga kababayan. Hindi ako magiging politiko, pero meron akong kaparaanan para maglingkod sa mga kababayan natin sa abot ng aking makakaya. At syempre mga kababayan, sa ating Amang lumikha, pagpapasalamat na tayo ay binigyan ng buhay na ganung kahaba. 'Di ba mga kababayan ko? Yung 65 years mga kababayan, mahabang buhay na yan. Bonus na yung 70, bonus na yung 75, bonus na yung 80 mga kababayan. Pag nadagdagan pa, sobrang ano na yon. Ha? Oh, isipin mo na kung sino na nagbibigay niyan, baka mamaya Diablo. Sa atin mga kababayan, 'di ba? Oh, yung mga natitirang panahon bilang pasasalamat sa Amang lumikha na lumikha sa atin, na binigyan tayo ng buhay, 'di ba? Naramdaman natin ang pagmamahal galing sa kanya, galing sa ating mga magulang, galing sa mga nakapaligid sa atin. Dapat mga kababayan ko, yun ay pasubalian na natin. Kung ano ang kalugod-lugod sa Ama, ang pagbibigay ng pagmamahal, pagbabahagi sa ating mga kababayan sa abot ng iyong makakaya. Hindi ho basihan kung gaano karami. Hindi ho basihan kung gaano ka konti, mga kababayan. Oo, Rodrigo Meligrito, replay tayo, replay. Tama mga kababayan? Basihan ba ang dami? Basihan ba ang kakarampot na magagawa mong mabuti sa kapwa? Hindi ho. Ayon sa banal na kasulatan, may kwento. Ang isang pulubi, isang mahirap na nagbigay ng kanyang abuloy na, yun na lang yung pera niya, binigay pa niya. Samantalang yung isang mayaman na maraming kwarta ay nag-abuloy ng 10 beses na doble, mga kababayan. Mas malaki pa rin sa paningin ng Ama yung kung ano na lang yung meron ka, binigay mo pa. Para sa Ama, mas malaking bagay yon. Mas malaking halaga yung para sa Kanya. Kaysa dun sa mayaman na ang binigay ay marami nga, pero wala namang ano yun. Hindi kawalan sa Kanya. Hindi kabawasan sa Kanyang kayamanan yung Kanyang binigay, mga kababayan ko. Ganun ho eh. Kaya kung ano yung magagawa natin, anumang estado ng buhay, anumang kakayanan, anumang kayamanan meron ka, kung ang ibibigay mo, yung sobra sa mga blessing na binibigay sa iyo ng ating Amang lumikha, yung po yung nagpapasaya sa Kanya, mga kababayan. Kaya huwag kayong mainggit sa mga mayayaman na kung magbigay, pinapakita pa yung libo-libong donasyon sa simbahan. Hindi po yun ang basihan. Kung ano ba yung kalooban mo na pagbibigay mo, kahit payay piso lang. Kung yun na lang yung laman ng bulsa mo, pero dahil sa kabutihang loob mo, binigay mo pa. Di ba? Mas marami kang plus sa itaas. Amen? 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 Ganon yun, mga kababayan eh. Di ba? Ludia Asiboke. Di ba mga kababayan ko? Mga kababayan, pagkaisipin ninyo, ang buhay ng tao, hindi mabubuhay lang ng puro kayamanan at kapangyarihan. Nabubuhay ang tao sa pagmamahal ng kapwa,
sa pagmamahal mo sa kapwa at pagmamahal mo rin sa kanila. Pagmamahal din nila sa iyo, vice versa. Pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa iyong asawa, yang mga kasama sa buhay, mga kababayan. Yan ang pinakamasaya. Hindi po yung mga kapangyarihan, hindi po yung mga kayamanan. Hindi ho yan. Hindi lang ho yan ang nakakapagpasaya. Diba? Purihin si Lord, mga kababayan. Iba, magaling talaga si Lord eh. Ang galing-galing niya. Kung inyong iisipin talaga. Diba, mga kababayan? Ha? Sabi ko sa inyo eh. Marami nang mga nag-iinganyo sa akin eh. Siguro, sabi ko, hindi pa yan ang panahon. Pero darating po tayo. Sabi ko nga sa inyo, tayo po ay merong hangganan sa mundo. Walang immortal eh, di ba? Tayo ay matatapos, tayo ay may hangganan sa mundo. Kaya lang mga kababayan, pagkaisipin natin kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa atin at kailangan nating sundin, kung ano ba talaga ang dapat nating gawin sa mga natitira pang buhay natin. Hindi ho katulad nitong putang ina. Matanda na ho mga kababayan, swapang pa rin sa kapangyarihan. Swapang pa rin sa kayamanan, mga kababayan. Pakinggan natin. Anong sabi ko? Walang makapigil sa amin. Mapatay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo. Kita nyo mga kababayan ko? Walang makakapigil sa amin. Mamatay na kaming lahat. Handa na raw silang mamatay. Diba? Pero mga kababayan ko, sige pa rin sila sa paninira kay Pangulong Bongbong. Walang mga katapusan. Sa edad na ganyan, mga kababayan, dapat hindi ka na nangingialam. Binigay na sa'yo lahat. Diba? Karangyaan, kamunduhan, kapangyarihan. Ano pang gusto mo? Wala talagang ang tao na mga ganito. Wala talagang itong mga ito eh. Kakontentuhan. Ito ho, mga kababayan. Kapag ka wala kang kakontentuhan sa buhay mo, mga kababayan ko, ganito ho mangyayari sa inyo. Katulad kay Chavit, mga kababayan. Ganyan ho. Walang kakontentuhan sa buhay, kaya hanggang sa kahuli-hulihan na hininga niya, gusto niya ng kapangyarihan, gusto niya ng kayamanan. Ayaw bitawan. Naalala ko mga kababayan, may isang negosyante na mayaman. Wala siyang ibang ginawa sa buhay niya kundi magtrabaho, kundi magpayaman. Ano nangyari mga kababayan nung siningil na siya ng Diyos na amang lumikha? Wala siyang nagawa mga kababayan. Alam nyo, para maging kalugod-lugod sa Ama yung natitirang buhay niya, kahit na nilalaban niya na yung bawat araw niya sa mundo, yung lahat ng inipon niyang pera, yung lahat ng kinita niya, na napakalaking halaga, anong ginawa? I-donate na lang ho, mga kababayan, sa mga charity institution. Di ba? Alam nyo yan siguro. Ngayon, di ba mga kababayan? Minsan, nabibisit ako na yung inis ko ba? Minsan, nadadala na ako ng emosyon ko eh. Nabibisit ako sa ganitong mga tao. Walang putang ina, tatanda nyo na. Bata pa lang kayo, sumisigaw na kayo ng pagbabago. Tumanda na kayong ganyan, mayroon bang nagbago? Di ba mga kababayan, isipin yung maigi, mga kababayan ko, isipin yung maigi. Bata pa lang itong mga ito at tayo yung mga musmus pa lang. Sumisigaw na sila, para kami sa pagbabago. Para kami sa pag-unlad ng bayan. Kami ang totoo. Ganyan sila, di ba? Putang ina, mga matatanda na, naging ugod-ugod na,
sa tagal ng panahon na sinasabi nila yan at hindi naman sila nawala sa mga pwesto nila, bakit mahirap pa rin ang bansa natin? Diba? Tapos sila pa rin yung nakikita nyo. At ang masakit, pinaniniwalaan pa rin ng mga putang inang mga hihina. Nadadamay yung mga matitino, mga kababayan ko. Diba mga kababayan, dyan yung malalaman eh. Kung sino ang totoo at hindi eh. Diba? Diyan kayo malalaman. Di ko alam ba't hindi maintindihan ng mga DDS to eh. Oh. O, kita nyo mga kababayan ko? Oh. Kayo. O, ano sabi niya rito? Tingnan nyo. Oh. Walang makapigil sa amin. Oh, wala daw makapigil sa kanila. Mapatay na kami lahat. Oh, mamatay na daw silang lahat. Putang ina. Putang ina, mamatay ka na nga. Oh. Request mo yan eh. Lord, dinggin mo ang panalangin nila. Di ba? Request niya eh. Mamatay na daw silang lahat. Lord! Isa lang ang dalangin namin, lahat sila, Lord! Kung ano po yung hinihiling nila, bigay nyo na! Di ba? Yun lang, hindi natin pinapanalangin. Oo. Oh, na sila'y mapahamak. Ang gusto natin kung ano yung hinihiling nila, ibigay na ni bro! Diba? Oh, diba ano? Ganun na lang. Oh, ayan oh, mamatay na daw silang lahat. Bakit mga kababayan? Kasi nga, hirap na ho sila. Itong mga kababayan ko, itong mga grupo ng mga tropa ni Sara Duterte, hindi na nila alam yung gagawin, kung paano pa nila malulusutan, maliligtas yung mga sarili nila sa tiyak na na kaso. Kasi ang gobyerno natin ngayon, tulad niyan, ang Diskaya, di ba nagsalita na marami siyang idadamay na mga kongresista. 100 daw na mahigit na kongresista ang pwede pang madamay sa mga magnanakaw. Oh, ngayon ang tanong, baka naman kasama si Chavit Singson doon. Diba? Diba, mga kababayan ko? Kaya yan ang sinasabi niya. Walang makapigil sa amin. Mapatay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo. Ang magnanakaw, Martin Romualdez, Marcos Jr. Kita niyo mga kababayan? Kinukonekta kasi yung pangalan ni Manong Bongbong kay Martin Romualdez. Oo. Hindi totoo yan. Hindi magagawa ni Manong Bongbong. Kailangan lang talaga nilang ikonekta si Manong Bongbong para masira. Pero ang totoo, hanggang kay Martin lang yan. Doon lang kayo kay Martin, wala kaming pakialam dyan. Gulpihin ninyo, bahala kayo. Diba? Batikusin ninyo. Bakit nyo idinadamay si Pangulo? Kasi lahat kayo sangkot. Lahat, karamihan sa inyo, mga magnanakaw, mga putang ina nyo. Diba mga kababayan ko? Lahat sila, mga kababayan. Sangkot! Homa Miguel. Lugi na. Wala, mga kababayan ko. Yan ang problema. Bakit? Ang gusto nila maging presidente, bobo. Tingnan nyo mga kababayan. Ito, malaking mga kababayan ko, tingnan nyo na lang. Ito, pag walang script mga kababayan kahit nga may script, halatang halata mong mahina ulo Kahit may script, mali-mali rin ang sinasabi. Di ba, Babshan? Di ba? Putris ka. Di ba? Yan yun. Ito yung mga idol ninyo. Mga kababayan, kahit wala, kahit meron, kahit may script, kahit wala, bobo talaga mga kababayan pakinggan natin ang katwiran ng isang gusto nilang maging presidente para kayang-kaya nilang uto-utuin.
Sabi ko, imposibleng malaking lindol ito. Tapos, dahan-dahan na siyang Oh. lumalakas. Oh. Ano yan? Nag-aalam Madam Auring si Sara Duterte. So, imposible. Ayaw niyang paniwalaan na malakas na lindol daw yung nangyayari. Oh, tapos dahan-dahan daw lumalakas. Bakit? May lindol bang nag-umpisa sa malakas agad? 'Di ba dahan-dahan, palakas ng palakas ng palakas? Ganun ang lindol. O, sige tuloy. Na Na? sinabi ko na hinihila ko na ang anak ko. Hindi ko Oh. siya mahila kasi tulog na tulog siya. At syempre Bakit? wala siyang kaalaman sa kung ano ang lindol. Oh. Hinihila ko siya. Ay, na pang nursery ang kwento, mga kababayan ko, no? Pang nursery ang kwento ni Sara Duterte. Puta, ganyan ba gusto nyo maging presidente? Parang nagkikwento sa nursery, hindi na nga sa elementary, hindi na sa high school, mga kababayan eh. Ha? Parang nagkikwento sa nursery, mga kababayan. Ayan, pakamot-kamot pa ng ulo. Ha, mga kababayan ko, ano? 'Di ba? Thank you naman kay Kanji Official. Nag-member na naman, tapos mawawala na naman. 'Di ba? Sige tuloy. Hindi ko siya mahila sa kama. Binuksan ko yung pinto kasi nakalock, kasi natutulog pa kami. Binuksan ko yung pinto, humingi ako tulong. Sabi ko, pwedeng buhatin ninyo yung anak ko para makalabas na tayo. Tingnan nyo mga kababayan, ano? Ang laking tao nito si Sara Duterte. Hindi, sa totoo lang, ano? Ba't kailangan mo pang humingi ng tulong kung bubuhatin mo lang pala yung anak mo? Mga kababayan, ano? Ang laking tao ni Sara Duterte, pati ba naman pagbubuhat, iaasa pa sa iba? Sipin niyo yung mga kababayan, ha? Sarili niyang anak, hindi, ito lang ho yung nakikita ko rito. Sarili niyang anak, hindi niya mailigtas, kailangang iuutos pa? Sige nga ho, mga kababayan ko. Kung sa anak na lang, mga kababayan, inaasa pa sa iba. Kaya, wag na kayong magtaka. Kung bakit si Sara lahat inaasa sa iba. Yung kanyang trabaho hindi siya ang gumagawa. Kung hindi, ibang tao. Ang nangyayari, utos lang siya ng utos. Hindi o katulad ni Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos, umaaktwal sa kanyang mga ginagawa na trabaho. Pero dito kay Sara Duterte, putang ina, nakakatakot to mga kababayan. Bakit? Hindi ho umaakto Anak niya mismo, bubuhatin na lang. Kailangan iutos niya pa. Paano pa pala tayo? Tayong mga Pilipino, kaya hindi na ho nakakapagtaka na oras ng sakuna, bagyo, lindol, si Sara Duterte nanonood ng concert ni sino yun? Si Taylor Swift. Di ba? Mga kababayan ko, nakita nyo? Kaya pala, wala talaga sa kanyang halaga ang lahat. Tayo, may halaga sa kanya, wala. Diyan ho makikita nyo na Ang mahalaga sa kanya, mga kababayan, yung sarili. Kung ano yung magpapasarap sa katawan niya. Di ba mga kababayan ko? Wilma de la Cruz. Tamad nga sabi ni Lunida. Taylor Swift. Kasi idol ko si Katy Perry. Di ba? Taylor Swift naman ito. Kepweng? Judy A sa buke. Ang alam niya lang ay mangurakot. Kita nyo? Mahinang nila lang talaga. Tapos gustong maging presidente, Teresita Tan. Bambina? Wala stick. Nakita nyo? Sige, panoorin natin ang buo. Titigan nyo, pakinggan nyo. Sabi ko, imposibleng malaking lindol ito. Tapos, dahan-dahan na siyang lumalakas. Na
Sinabi ko na hinihila ko na ang anak ko, hindi ko siya mahila kasi tulog na tulog siya at syempre wala siyang kaalaman sa kung ano ang lindol. Hinihila ko siya, Kamo tulo. hindi ko siya mahila sa kama. Binuksan ko yung pinto kasi nakalock, kasi natutulog pa kami. Binuksan ko yung pinto, humingi ako tulong, sabi ko, pwedeng buhatin ninyo yung anak ko para makalabas na tayo. Kita nyo mga kababayan ko, no? Ha? Wala kayong aasahan talaga rito. Kung paano mag-deliver ng salita, kung paano mga tuwiran, ha? Kung ano yung, yung appearance niya sa tao. Wala talaga mga kababayan, nakakahiya. Di ba? Daig mo pa mga kababayan, ano? Oh, buti pa si Aling Basyang pag nagkwento. Di ba? O na sino nakakaalala ng Lola Basyang? Eh mga kababayan, pag nagkwento yun, nakaganyan tayo, nakatunganga tayo. 'Di ba? Ang mga kwento ni Lola Basyang. Mahina talaga ulo, mga kababayan. Ang hina ng ulo ni Sara Duterte. Wala. Yan ang gusto nila na maging presidente. Walastik. Magiging presidente? O Teresita Tang, naabutan mo ba yun? Si Lola Basyang? Pagka naabutan mo, talagang magkaedad tayo. Di ba? Magkaedad talaga tayo, mga kababayan. Di ba? Yan, mga kababayan ko, bubo talaga. Our beloved Boss Mike Cervera.